Isa pong malaking balita para sa mundo ng cryptocurrency ang pagkakapili ni Pangulong Donald Trump kay Ginoong Paul Atkins bilang susunod na chairman ng US Securities and Exchange Commission or SEC. Si Ginoong Atkins na kilala bilang pro-crypto ay papalit po kay Ginoong Gary Gensler kung saan ay magbibitiw po siya sa kanyang pwesto dito sa nalalapit na January 2025 or next year. Kasabay po ng pagsisimula ng panunungkulan ni Pangulong Trump bilang Pangulo or Presidente. Ang desisyong ito ay nagpapahiwatig ng mas maluwag at mas makatwirang regulasyon para sa industriya ng crypto, kung saan ay maaari pong magdulot ng mas malaking oportunidad para sa mga investor at trader sa buong mundo. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, unang-una ay kilalanin po natin itong si Ginoong Paul Atkins at ano po ang kanyang magiging papel sa crypto. Si Ginoong Paul Atkins ay hindi na po bago sa US SEC. Yan, sapagkat nagsilbi siya bilang commissioner ng ahensya mula po noong taong 2002 hanggang 2008 sa ilalim po ng administrasyon ng dating Pangulong si George Bush. Sa panahon ng kanyang panunungkulan ay nakilala siya bilang tagapagtaguyod po ng common sense na regulasyon, mga patakarang balanse at hindi po nagpapahirap sa mga negosyo at individual. Yan, ang kanyang mga koneksyon po sa crypto ay siya po ay meron po siyang pro-crypto stance. Si Ginoong Atkins ay kilala sa kanyang pagsuporta sa crypto at saka blockchain innovations at naniniwala siyang ang mga digital asset ay mahalaga sa pag-unlad ng ekonomiya ng Amerika. Maliban po rito ay ang kanyang paglahok sa Cardano Summit. Isa po siya sa mga naging speaker sa isang Cardano Summit na nagpapakita ng kanyang interes sa crypto ecosystem. At meron na rin po siyang koneksyon sa reserve rights or RSR, kung saan ay nagsilbi po siya bilang advisor para sa project na ito noong nagsisimula pa lamang po ito. Kaya ang kanyang pro-crypto na pananaw ay nagbibigay po ng pag-asa sa industriya, lalo na sa pagbuo ng mga regulasyong magpapadali sa paggamit at pagtanggap ng cryptocurrency sa mas malawak na aspeto. Bakit ito ay isang magandang balita para sa industriya ng crypto? Sa ilalim po ng pamumuno ni Ginoong Gary Gensler, ang US SEC ay naging mahigpit pagdating po sa crypto. Kaya madalas pong pinupuna dahil sa over-regulation at paghadlang sa paglago ng industriya. Ang pag-upo po ni Ginoong Atkins bilang bagong chairman ay nagpapahiwatig ng posibleng pagbabago sa direksyon ng ahensya. Kaya meron po tayong nakikita rito na mga posibleng pagbabago kapag naupo na itong si Ginoong Atkins bilang bagong US SEC chairman. Una ay ang pagiging crypto-friendly regulations. Ang pagbuo po ng mas makatarungan at malinaw na regulasyon para sa crypto ay posible pong magdulot ito ng mas mataas na kumpiyansa sa mga investors. At nandyan na rin po yung pag-approve ng mga crypto ETF. Marami pong nakapending na application para sa crypto ETF tulad po ng kay XRP, Solana at Litecoin. Ngayon, ang pamumuno po ni Ginoong Atkins ay maaari pong magbukas ng daan para sa mas maraming pag-aproba. At ang panghuli ay ang pagpapagaan po ng regulatory excesses. Ayon sa mga eksperto ay isa po sa mga dapat tutukan ni Ginoong Atkins ay ang paglutas sa mga labis na regulasyon na nagiging balakid sa mga negosyong may kinalaman po sa crypto. Ngayon ay ano naman po ang posibleng maging epekto nito sa global crypto market. Ang desisyong ito ni Pangulong Trump ay maaari pong bumalik ang kumpiyansa ng mga investors sa US bilang leader sa blockchain at saka crypto adoption. Ang posibleng maluwag na regulasyon po ay maaring magresulta sa pagtaas po ng presyo ng crypto. Ang positibong sentiment mula sa pro-crypto na leader ay maaring magdulot po ng bull market,
Maliban po rito ay magkakaroon po ng mas malaking oportunidad para sa mga altcoins. Dahil sa posibleng pag-approve ng iba't ibang crypto ETF, posible pong tumaas ang demand para sa mga altcoins tulad ni Solana, XRP at saka Litecoin. At syempre, ang pagdami na rin ng mga institutional investors. Mas marami pong malalaking kumpanya ang maaring mag-invest sa crypto dahil po sa malinaw na regulasyon. Ngayon ay ano naman po ang maaring epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Ang desisyong ito ay nagbibigay po ng mas maliwanag na hinaharap para sa crypto investment. At meron po itong ilang mga positibong epekto para sa atin. Yan, magkakaroon po ng mas malaking global adoption. Ang mas friendly na regulasyon sa US ay maaari pong magpabilis ng global adoption ng crypto. Ang Pilipinas bilang isang active crypto market ay posible pong makinabang dito. Yan, maliban po rito ay mas mataas po na magkakaroon po tayo ng mas mataas na kumpiyansa sa market. Ang balitang ito ay maaari pong magdulot ng positibong pananaw sa mga Pinoy investors, lalo na sa mga naghahanap ng long-term gains. At panghuli ay nandyan po yung pagdami ng oportunidad sa trading. Ang pag-usbong po ng mga bagong crypto ETF at ang posibleng pagtaas ng presyo ng altcoins ay magandang pagkakataon para sa mga Pinoy traders. Yan, pero bilang paalala ay bagamat magandang balita po ito, mahalaga pa ring mag-ingat. Ang crypto market po ay nananatiling volatile at pabago-bago. Ang tamang kaalaman at maingat na pag-aaral bago po mag-invest ay mahalaga upang maiwasan ang malalaking pagkalugi. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang pagkakapili kay Ginoong Paul Atkins bilang SEC Chairman ay isa sa mga pinakamahalagang balita para sa industriya ng crypto. Ito po ay nagpapakita na ang US ay seryoso sa pagbuo ng makatarungan at makabagong regulasyon para sa digital assets. Para sa mga Pinoy, ito ay isang oportunidad upang samantalahin ang posibleng bull market na dulot nito. Gayunpaman ay mahalagang tandaan na ang crypto ay nananatiling isang risk-based investment. Kaya maging responsable, mag-research at tiyaking naiintindihan po natin ang bawat hakbang bago po tayo sumabak. Ngayon ay dapat ka bang sumakay sa crypto wave dahil sa balitang ito? Siyempre naman, pero gawin po ito ng may sapat na kaalaman. Ang balitang ito ay nagdadala po ng pag-asa para sa mas maayos na regulasyon at mas malawak na adoption ng crypto. Para sa mga Pinoy traders at investors, ito po ay maaring maging susi sa mas malaking kita sa hinaharap. Basta't sigurado ka sa iyong mga hakbang o strategy. Sa panahon po ni Ginoong Paul Atkins, maaring mas lalo pang sumigla ang mundo ng cryptocurrency. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Maraming pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.